Magandang hapon sa ating lahat. Ngayon ay bubukas ko na ang pagpupulong ng mga ating SK Kagawad. Bago tayo magsimula sa ating pagpupulong, inaanyayahan ko tayo ay tumayo para sa ating maikling pagdans. Amang makapangyarihan, nagpapasalamat po kami sa araw na ito na ipinagkaloob niyo sa amin. Salamat sa pagkakataong muling pagtipon upang talakayin ng mga bagay na makakatulong sa amin at sa mga kapwa namin kabataan. Naway bigyan ninyo kami ng malinaw na isip, bukas na puso at tamang salita upang makabahagi ng aming mga ideya ng maayos. Gawain ninyo ang aming mga pinuno at kamiyembro upang aming mga plano ay maging matagumpay at makagbigay ng kabutihan sa nakakarami. Sa pagtatapos ng puno na ito, naway makapagdulot kami ng positibong pagbabago. Ito ang aming dalangin sa inyo sa ngalan ng inyong anak. Amen. Amen. Maraming salamat. Makakaupo na po tayo. Ngayon ay tumako na tayo sa attendance. Hinihiling ko ang ating sekretary na basahin ng listahan ng mga dumayo. Opo, tatawagin ko na po isa-isa ang pangalan. SK Kagawad Nicole Vergara. Present. SK Kagawad Cristel Tormo. Present po. SK Kagawad Cristina Katubal. Nandito po. SK Kagawad Laika Petiga. Present po. SK Kagawad Cassandra Batallones. Present po. SK Kagawad Leslen Celebrado. Nandito po. Kumpleto po tayo ngayong araw, SK Chair. Salamat, Sekretary. Batay sa pagtala ng pagdalo, sa oras na ito ay formal ko ng binubuksan ng pulong. Call to order. Ang pagpupulong ng Sangguniang Kabataan sa Barangay Santa Lucia ay formal nang binubuksan ni SK Chairman Claude, tagapangulo. Ganap na alas 9 ng umaga. Maraming salamat. Ngayon naman ay pakiusap ko na basahin mo ang katitikan ng nakaraang pulong. SK Chair, narito po ang kabuuang ulat ng ating huling pagpupulong. Una, tinalakay natin ang kahalagahan ng papel ng kabataan sa politika. Ayon kay SK Kagawad Nicole na dapat aktibo tayong makilahok. At si SK Kagawad Cristina naman ay nagbigay babala na dapat maging maingat sa maling impormasyon na kumakalat. Ikalawa, nagkaroon ng suhestyon na maglunsad ng simpleng poster making at info campaign tungkol sa human rights awareness sa ating barangay. Pangatlo, napagkasunduan din natin na magbuo ng maliit na committee na maghahanda ng plano para sa isang youth forum tungkol sa tamang paggamit ng social media sa mga isyong pampolitika. Yan po ang nakasaad sa nakaraang katitikan ng pulong. Maraming salamat, Sekretary. May nais po ba kayong linawin o itama sa binasang katitikan? Wala na po. Malinaw at kompleto. Oo, tugma rin iyon sa naalala ko. Kung wala nang dagdag, itinataguyod natin ng nakaraang katitikan, itinuturing nating aprobado ang katitikan ng nakaraang pulong. Ngayon, dumako na tayo sa ating bagong agenda. Hearing none, the minutes are approved as read. Aprobado! Para sa unang agenda, tatalakayin natin ang papel ng kabataan sa politika. Ano ba talaga ang magiging epekto kung aktibo ang kabataan sa politika? Maaari tayong magbigay ng opinyon, suhestisyon o halimbawa. Sa tingin ko po, SK Chair, napakahalaga ng kabataan sa politika dahil tayo ang future leaders. Kung maaga pa lang ay natututo na tayong makialam at magsalita, mas magiging responsable tayo sa hinaharap. Idadagdag ko lang, SK Chair, hindi lang makialam, kundi dapat rin tayo maging kritikal. Kasi minsan, may mga kabataan na nadadala lang sa uso sa social media. Ang dapat, may malalim tayong pag-unawa bago magbigay ng opinion.
Naalala ko ng election, ang dami kong kaklase na bumoto based lang sa meme o viral video. Dapat turuan tayo kung paano mag-check ng credibility ng mga kandidato. It has been moved and seconded. Is there any discussion on the motion? SKJ, if I may, sa kabilang banda, maganda rin na kahit papaano ay nakikisali ang kabataan kahit means pa lang. Sinyalis yun na aware sila. Ang challenge lang ay papaano sila i-guide para maging responsible ng kanilang partisipasyon. Suggestion ko lang po, SK Chair. Baka pwedeng magsagawa tayo ng Youth Political Awareness Day dito sa barangay o sa school para sa speaker, forum at open discussion tungkol sa role ng kabataan sa gobyerno. I second the motion. Magandang ideya iyan, SK Kagawad Cristel. So napagkasunduan na magkakaroon tayo ng plano para sa isang Youth Political Awareness Program. Mamaya, pag-uusapan natin kung sinong committee ang mag-handle. The motion on the floor is to conduct a Youth Political Awareness Day. Is there any objection? We shall now proceed to vote on the motion as amended. All those in favor, please say yes. Yes. Those opposed, please say no. The yes have it. The motion as amended is carried. The suggestion is duly noted and approved. Ngayon, let's proceed to our next agenda. Para sa ikalawang agenda, Human Rights Awareness. Bakit mahalaga ito lalo na sa kabataan? SK Chair, para sa akin, importante na kabataan pa lang ay alam na natin ang mga karapatan. Minsan kasi may mga pagkakataon na napapabayaan o naabuso ang kabataan dahil hindi nila alam kung paano lumaban. Tama po, kahit simpleng sitwasyon sa school, tulad ng bullying, dapat alam natin na may karapatan tayong ipagtanggol ang sarili. Hindi dapat manahimik kapag inaapi. Ako naman po, SK Chair, naniniwala na hindi lang right ang dapat alam natin, kundi pati responsibility. Kasi may iba na ginagamit ang karapatan bilang excuse para hindi sumunod sa rules. Good point. Human rights awareness doesn't mean puro rights lang. Dapat kasama din ang accountability at respeto sa kapwa. Halimbawa, kung gusto mo igalang ang freedom of speech mo, dapat igalang mo rin ang iba. Suggestion ko lang po, SK Chair, gumawa tayo ng info materials tulad ng flyers, poster, or kahit social media posts tungkol sa basic human rights. Pwede rin magkaroon tayo ng skit or role play sa school para mas engaging. SK Chair, I move that we adopt the suggestion of member like to create info materials and organize a short skit or role play in school to raise awareness about human rights. I second the motion. It has been moved and seconded that we create info materials and a short skit or role-play in school to promote human rights. Is there any amendment to the motion? SK Chair, ano po the motion na include the social media alongside the materials and role play? I second the amendment. It has been moved and duly seconded to amend the motion by including a social media campaign. We shall now proceed to vote on the motion as amended. Those in favor, please say yes. Yes. Those opposed, please say no. Hearing majority in favor, the motion as amended is carried. Therefore, we shall proceed creating info materials, a role-playing school, and a social media campaign on human rights. Noted po ang mga suggestions. So, napagkasunduan na natin na maglulunsad tayo ng information drive tungkol sa human rights awareness. At gagawin natin itong creative para mas ma-engage ang mga kabataan. Ngayon naman, pag-uusapan natin ng konkretong aksyon, hindi lang puro salita, kundi actual project sa gagawin ng kabataan. Ano ang mga konkretong hakbang na pwede natin gawin? Pwede tayong magsimula sa maliit. Halimbawa, gumawa tayo ng youth committee na nakapokus sa political education at human rights awareness. Oo, pwede nating hatiin into subcommittees, isang group sa
awareness campaign, isang group sa events, at isang group sa documentation. Maganda rin kung may pakikipag-collaborate tayo sa ibang organization. Baka pwede makipag-ugnayan tayo sa barangay council para suportahan ang ating mga plano. Dagdag ko po, pwede tayo magsagawa ng activity tulad ng forum, short talk, debate para sa maging consumer. Hindi lang one-time event. Pwede rin tayong gumawa ng online page or group para makapag-share ng informasyon regularly. Para kahit hindi tayo magkita personal, tuloy-tuloy ang awareness campaign. Madam Chair, I move that we create a youth committee on political education and human rights awareness to be divided into 3 subcommittees: awareness, campaign, events, and documentation. I second the motion. It has been moved and seconded that we create a youth committee on political education and human rights awareness with these 3 subcommittees. Is there any amendment to the motion? Madam Chair, I move to amend the motion by including partnership with the barangay council and local organization for stronger support. I second the amendment. It has been moved and seconded to amend the motion by including partnership with the barangay council and the local organizations. Any objections? Hearing none, we shall now proceed to vote on the motion as amended. Those favor, please say yes. Yes! Those opposed, please say no. The yes have it. The motion as amended is carried. Therefore, we shall establish a youth committee with 3 subcommittees and ensure collaboration with the barangay council and local organizations. SK Chair, bago magtapos ang ating pagpupulong, nais ko lamang ipaalala na sa darating na September 22 to 23, tayong mga SK ay lilibot sa lahat ng elementary school sa ating barangay upang mamahagi ng mga hygiene, menstrual at puberty kits para sa mga mag-aaral ng grade 1 hanggang grade 6. Ngayon naman ay kailangan na natin itakda ang PETSA para sa susunod na pagpupulong patungkol sa mga aksyong nais nating ipanukala. Madam Chair, kung maaari po ay sa susunod na Biyernes, September 26, para makapag-isip pa ng mga aring nakikagdag na aktibidad at programa para sa kabataan. Sumasang-ayon po ako para tapos na rin ang ibang ating kinakailangan tulad ng kakasabi lang na pagpunta sa lahat ng paaralan pang-elementary. Kung ganon, napagkasunduan ng susunod na pagpupulong ay gaganapin sa September 26, 2025, alas 9 ng umaga. Dito rin sa bulwagan ng Sangguniang Kabataan ng Santa Lucia. Kung wala na pong ibang tatalakayin, ako may bubukas na para sa motion sa pag-adjourn ng pulong. Mr. Chair, I move to adjourn. I second the motion. It has been moved and seconded. To adjourn the meeting, is there any objection? Hearing none, the meeting is adjourned. Ngayong September 16, 2025, 9:55 ng umaga, formal kong idinideklara ang pagtatapos ng ating pulong. Maraming salamat sa inyong aktibong pakikilahok at pagdedikasyon na way dalhin natin ang ating mga napag-usapan tungo sa pagbabago na ninais natin para sa kapakanan ng kabataan. Muli, dito na nagtatapos ang ating pagpupulong.